How can I be right with God? And lahat ng religion, basically, yan lang po ang sinasagot na tanong. How can a man be right with God? And pasukin mo anumang klaseng relihiyon, pagpasok mo sa iba't ibang relihiyon, you will get the same answer throughout all different kind of religion. Anong sasagot ng mga relihiyon? Be a good person, be a moral person, perform religious rituals, perform religious ceremonies. All of them will answer the same answer. Although iba-ibang religion, iba-ibang belief system, pero basically, isa lang po ang sagot. Ang problema po dyan dahil malinaw pong sinabi sa Bible na wala pong mabuti. Kahit anong sikap po natin maging mabuti, wala pong mabuti ni isa sa atin. Walang matuwid at walang kayang maging matuwid sa harapan ng Diyos sa kanyang sariling kakayahan. To be right with God is beyond our capacity, beyond our ability, beyond our strength. It is beyond our efforts. Bakit? Dahil ang requirements ng Diyos is not just to be good. Ang requirements ng Diyos is to be holy, to be absolutely perfect. Perfection and holiness ang demand ng Diyos. Hindi po siya nagdidemand na maging mabait ka lang, dito ka na sa langit. Hindi po ganun. Ang sabi ng Bible, ito ang sabi ng Diyos, be holy for I am holy. So ang tao lang na pwedeng makasama ang Diyos, makapasok sa langit, ay hindi po yung mabait, kundi yung banal at perpekto. Yun po ang ating problema dahil walang perpekto sa atin. Kung nais natin maging tama sa harapan ng Diyos, hindi po tayo ang may kayang gumawa nun. Kailangan merong gagawa nun para sa atin. At walang reliyon ang kayang magpatuwid ng tao sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Tanging ang Diyos lang ang kayang makagawa ng paraan upang tayo ay maging matuwid sa Kanya. Bakit? Dahil sa Kanya tayo nagkasala. Siya talaga yung pinaka-inoffend natin sa lahat. So siya lang din ang kayang makapag-demand paano tayo ma-reconcile pabalik sa Kanya, mga kapatid. So ang kapalaran ng tao dahil sa kasalanan, ang kapalaran po natin ay madilim, malungkot, at walang pag-asa. Walang relihiyon ang kayang magligtas sa atin. We are bound before the judgment of God, the divine judgment of God, and we cannot do anything to change that. The law will only condemn us. The law will not help us. So ano ngayon ang ating pag-asa? What is our hope? Ano ngayon ang ating pag-asa? Ito na po, pagdating sa verse 21. But now, dito na po nagkaroon ng pagbabago ang lahat, mga kapatid. But now, this is the game changer. Ito po yung nagtulay na kung saan dapat ang tao ay napahulog na sa kumunoy ng kasalanan at impyerno, mga kapatid. Pero dito po sa verse 21, ngunit ngayon, nagbago po ang lahat. Bakit po? The Bible says, but now, the righteousness of God without the law is manifested. Atin pong righteousness ay hindi po righteous. Hindi po enough, mga kapatid, at hindi tayo righteous sa harapan ng Diyos. Kailangan natin ng katwiran ng iba, isang perpekto na tao, na banal, na hindi po siya katulad natin, na dapat ang kanyang righteousness ay kapantay sa righteousness ng Diyos. At alam natin, mga kapatid, the only righteousness equal to the righteousness of God is the righteousness of God. Only God can level His righteousness. Because the law will only condemn you because you're a sinner. But now the righteousness of God has been manifested. This is the solution, brothers and sisters. Meron pong righteousness na hinayag ang Diyos na nung ating righteousness, walang taong kayang maging righteous, His righteousness revealed. Isaiah 45:8, drop down ye heavens from above, and let the skies pour down
righteousness. Let the earth open and let them bring forth salvation. Let the righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Nung wala pong makita ang Diyos from heaven ng righteousness dito sa earth, siya ang bumaba, the righteous God, siya ang bumaba upang iligtas po tayo, mga kapatid. Hindi ka po naligtas dahil may ginawa ka para sa Diyos. Naligtas ka po dahil ang Diyos ang may ginawa para sa iyo.